Mabilis ang mga bawat hakbang ng paa ni Ato habang tinatahak ang labasan ng masukal na kagubatan. Kanina pa siya tumatakbo at hindi tumitigil kahit hinihingal na. Hinahabol kasi siya ng mga katrabaho niya at pinagbabalakan siyang patayin. Sa hindi malaman na dahilan, mabuti na lang at nakatakas siya sa mga ito. Si Ato ay isang trabahador sa isang construction site na matatagpuan sa kabilang bayan. Sa edad na 24 ay mag-isa na lamang sa buhay si Ato. Maaga siyang naulila sa mga magulang at nag-iisa lang din siyang anak. Sa katunayan, bago pa man siya mapunta sa construction site, ay samut-saray na ang mga racket na pinasok niya para makaipon ng konting barya at para magamit niya sa pang-araw-araw niyang gastusin. Halos 4 na buwan na din siya nagtatrabaho sa lugar na iyon. Maganda naman ang trato sa kanya dati ng mga katrabaho niya. Kaya ganun na lamang ang pagtataka niya at pagkabigla nang malaman niya na pinagbabalakan pala siyang patayin. Hanggang sa ilang sandali ay nakahanap siya ng pagtataguan sa may ilalim sa tabi na malaking puno. Doon muna siya saglit nagpahinga. Maya-maya pa ay narinig na naman niya ang boses ng mga taong nais pumatay sa kanya. At muli siyang nahintakutan. Ilang sandali pa ay naramdaman niya na may kung anong bagay na pumatong sa kanyang balikat. Mula sa kanyang likuran, dahan-dahan siya lumingon doon at nakita niyang nakatutok ang isang malaking kahoy na bitbit ng isang humahabol sa kanya. Ngumisi ito sa kanya at nagwika ng, "Wala ka ng kawala ngayon, Ato." Saad nito, "Lintik ka, Ato. Pinahirapan mo pa kami. Pero ngayon, hindi ka na ulit makakatakas." Sambit ng isang lalaki at sabay tinadyakan nito si Ato. "Ano bang atraso ko sa inyo? Isko! Bakit niyo itong ginagawa sa akin? Bakit ba gusto niyo akong patayin? Parang awa niyo na. Tigilan niyo na ako." Saad naman ni Ato na nagmamakaawa sa mga lalaki. Wala ka namang atraso sa amin. Pero yung nag-utos sa amin, doon meron kang atraso. Kaya pasensyahan na lang tayo. Dahil sabi nga nila, walang personalan. Trabaho lang. Wika ni Isko at saka hinampas ng 3 ulit ang mga braso ni Ato na siyang naging dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Mga ilang saglit pa ay tumigil na rin ang mga ito habang si Ato ay halos mawala na ng malay dahil sa mga natamo niyang sugat. Mga kalahating oras na lumipas ay nakahandusay lamang sa damuhan si Ato. Nakaidlip siya ng kaunti. At sa paggising niya ay nakita niya ang mga katrabaho niya nag-uusap-usap sa may hindi kalayuan sa kinaroroonan niya. Tila ba nag-uusap-usap ang mga ito kung anong gagawin sa kanya. At dahil sa nakita ni Ato na abala sa pag-uusap ang mga lalaki, ay palihim ito at dahan-dahan siyang bumangon para makatakas. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya nang makita siya ng mga lalaki ay agad siyang hinabol ng mga ito na dahilan upang mapatakbo si Ato. Bagamat nahihirapan siyang tumakbo dahil pa rin sa kanyang mga sugat, ay hindi siya sumuko at tumigil hanggang sa nakarating siya sa isang bangin at sa ilalim na yon ay ang rumaragas ang tubig. Napatigil sa pagtakbo si Ato. "Wala ka naman tatakbuhan, Ato. Bangin yan. Pwede kang mamatay. Pero sa bagay, ganun rin naman ang gagawin namin sa'yo. Alam mo ba, bahala ka pa sana namin buhayin eh. Dahil kahit papano,
pinagsamahan pa rin tayo. Pero dahil sa bida-bida ka tumakas, paasensyahan na lang tayo. Wika ni Isko na dahan-dahang lumalapit kay Ato. Pero pwede ka namang mamili. Tumalon ka sa bangin na yan o kami ang papatay sa'yo. Wika naman ng isang lalaki. Sa bangin na yan, mas may pag-asa pa akong mabuhay. Pero sa inyo, wala. Mariing saad ni Ato at walang pag-aalinlangan na tumalon sa bangin. Napatakbo naman ang 4 na lalaki. Langya, tumalon nga. Anong gagawin natin? Di ba sabi huwag papatayin? Paano yan? Ikaw kasi Isko Bakit mo kasi sinabing papatayin natin? Ang utos, takutin at pahirapan lang siya. Hindi patayin. Tumahimik nga kayo. Hindi na natin kasalanan na tumalon yun. Siya may gusto niyan. Wala tayong kasalanan. Pagtatalo ng 4 na lalaki na hindi lubos maisip na tatalon nga si Ato. Samantala, nagising si Ato sa ilalim ng isang puno. Nakasandal siya roon. Bigla niyang naalala ang nangyari at nagtataka siyang kung paano siya napunta sa ilalim ng puno. Gayong ang pagkaalala niya ay tumalon siya mula sa bangin at habang nakalubog sa tubig ay unti-unti siyang nawala ng malay. Pagkatapos na yon ay hindi niya na alam kung ano pa ang mga nangyari. At sa pagising niya ay naroon siya sa ilalim ng puno malapit rin sa ilog na binagsakan niya. Nakakapagtaka pero kahit ganon ay nagpapasalamat rin siya sa Panginoon dahil nanatili siyang buhay at hindi siya pinabayaan. Miya-miya pa habang nagmumuni-muni ay may isang itim na manok ang lumapit sa kanya. Nagtaka siya. Lumingon-lingon pa siya sa paligid upang makita na kung may ibang tao ba ron maliban sa kanya, pero wala siyang nakita. Napatanong pa siya sa sarili kung saan ba galing ang manok na iyon, pero naisip rin niya na baka naliligaw lang iyon o baka naman ay doon lang siya nakatira talaga sa gubat. Pero dahil mahilig siya sa mga manok ay kinuha niya ito at hinimas-himas ang balahibo. Pero ang totoo niyan ay isa siyang sabungero. Meron niyang pagkakataon noon na nakalaban niya ang isa sa mga kilalang sabungero sa kanilang lugar. At tila nakatsamba siya dahil nanalo ang kanyang manok na hindi matanggap-tanggap ni Julio. Ang manok lang kasi ni Ato ang kauna-unahang nakatalo sa manok niya. Kaya ito nagalit. Sa pakiramdam niya ay dinaya siya ni Ato. Sa totoo lang ay iyong si Julio ang pinagdududahan niya na nag-utos sa mga katrabaho niya para patayin siya. Pero wala naman siya magawa. Wala siyang ebidensya. At isa pa, halos nasa gitna siya ng kagubatan. Paano siya makakaalis roon? Gayong hindi niya alam kung saan ang daan palabas ng gubat. Makalipas ang ilang araw ay doon na nga pansamantalang nanatili si Ato sa kagubatan. Gumawa na lang siya ng kanyang matutulugan sa gabi na tama lang rin upang hindi siya mabasa sa tuwing umuulan. Ang kasama lang niya doon ay ang kanyang manok na inaalagaan. Isang gabi ay nalimpungatan si Ato dahil sa tila may tumatawag sa kanyang pangalan. At pagkagising niya, wala naman siya nakitang ibang tao. Nakaramdam tuloy siya ng kaunting takot. Ngunit hindi naman niya may paliwanag sa kanyang sarili kung bakit tila ba na parang may nag-uudyok sa kanya na lumabas mula sa kanyang tinutulugan. At nang makalabas siya, ay doon na siya nakakita
ng isang babaeng purong itim ang kasuotan. "Sino ka?" Sambit niya rito. Lumingon ito sa kanya. "Panahon na siguro upang magpakilala ko. Ako nga pala si Nerva, ang kambal na itim na manok ng iyong inaalagaan." Siya at ako ay isa. Ako ang kanyang kambal diwa. Wika ng babaeng nakaitim na si Nerva. Gulat naman ang makikita sa mukha ni Ato. Gulat, parang naguguluhan. Kaya naman doon nagsimulang paliwanag ang kambal diwa ng manok na itim. Aniya, siya ay may kapangyarihan na patalasin ang pandinig ng taong nag-aalaga sa kanya, pabilisin ang kilos at magkaroon ng kakaibang lakas kumpara sa ordinaryong tao. May swerte rin siya pagdating sa sabong. Tiyak ang panalo mo sa oras na ilaban mo ang manok na itim sa sabungan, dahil na rin sa nagtataglay ito ng isang mutya. Subalit sa oras na tanggapin mo ang pangangalaga sa itim na manok, ay ang iyong kaluluwa ay mapupunta sa impyerno. Gamitin mo man sa kabutihan o kasamaan ang mutya ng itim na manok, ay tiyak na doon pa rin ang bagsak mo, sapagkat ang mutya ay galing sa demonyo. Samantala, sa ilang minutong pag-iisip ni Ato, kung tatanggapin ba niya ang inaalok ng Nerva. Ngunit dahil sa kagustuhan niya na paghigantihan ang taong nasa likod ng kalagayan niya ngayon, ay tinanggap niya ito. At nang gabing iyon ay nagsimula na silang mag-orasyon upang permanente na nasa pangangalaga ni Ato ang itim na manok. At habang nagsasagawa ng orasyon ay biglang gumuhit ang kidlat sa kalangitan at tumama ito kay Ato, dahilan upang mawalan ito ng malay. Nakaraan ng ilang araw ay pinintahan ni Ato ang ilan sa mga katrabaho niyang nagbalak na patayin siya. Medyo nahirapan pa siyang hanapin ang mga itong, ngunit sa huli ay may nahuli rin siyang isa sa kanila. "Sabihin mo ang totoo. Sino ang nag-utos sa inyo para patayin ako?" "Si Julio ba? Siya ba?" Mariing tanong ni Ato sa isa sa katrabaho niya noon, na isa rin nakasama sa pagtangkang pagpatay sa kanya. "Oo, Ato, siya nga. Maawa ka sa akin, Ato. May pamilya akong binubuhay. Huwag mo ako papatayin. At saka, alam mo bang wala naman talaga kaming balak na patayin ka. Tinakot ka lang namin. Kaya nga mula noon tumalong ka doon sa bangin, ay inakala namin na iyon na ang katapusan mo. Saka, mga araw na yun, nagkanya-kanya na kami. Parang awa mo na. Hindi ko naman talaga ginusto na sumama sa kanila. Pero kailangan kong gawin yun sa'yo. Napilitan lang ako dahil nasa ospital ang anak ko. At kailangan ko ng pambayad." Sambit ng lalaki na nagmamakaawa sa kanya. "Para hindi kita patayin, sabihin mo sa akin kung nasaan si Julio ngayon," saad ni Ato. Agad naman sinabi ng lalaki ang kinaroroonan ni Julio na nag-utos sa kanila para patayin si Ato. At pagkatapos malaman iyon ni Ato, ay umalis na rin ito at hinayaan ang lalaki. Ramdam niya na nagsasabi naman ito ng totoo. At isa pa, wala siyang ibang balak patayin kung hindi si Julio lamang. Walang pag-aalinlangan, pumasok sa silid si Ato kung saan nandun si Julio. Nasa sabungan sila ng mga sandaling iyon, pero hindi pa naman nagsisimula, kaya nagpapahinga muna si Julio. Agad naman napabangon si Julio nang makita niya si Ato, at gulat na gulat ito.
Oh, nagulat ka ba? Oo, buhay pa ako. Hindi pa ako patay. Gaya ng gagawin ko sa iyo ngayon. Sambit ni Ato. Aba, ang lakas naman ng loob mo na pumunta rito at pumasok rito sa kwarto ko. Hindi mo ba alam na marami akong tauhan dyan sa labas? At isang tawag ko lang sa kanila, uuwi ka sa pinanggalingan mo na puno ulit ng sugat. Mga tauhan mo ba ang pinagmamalaki mo? Pwes, pasensya ka na. Dahil mahimbing muna silang natutulog. Pinatulog ko muna para makapag-usap tayo ng maayos. Wika ni Ato. Nung marinig naman iyon ni Julio, at tila ba ang angas nito ay natanggal. Maawa ka sa akin, Ato. Huwag mo kong patayin. Nanginginig na wika ni Julio. Maawa? At bakit ako? Naawa ka ba nung ipinabubugbog mo ako? At sa mismong mga katrabaho ko pa? Hindi ako makapaniwala na gawa mo yun. Nang dahil lang, natalo kita ng isang beses sa abong. Ganun ka nakadesperado. Kaya pala yung mga nakakatalo sa'yo, pinapapatay mo. Kung ganun, wala kang silbi at hindi ka na dapat mabuhay dito sa mundo. Galit na sambit ni Ato. At saka mabilis na lumapit kay Julio. At sa isang iglap ay binalian niya ng leeg ito. At sinaksak gamit ang dala niya maliit na patalim. Pagkatapos na yun, ipasimple siyang lumabas ng kwarto. Para bang walang nangyari. Ngunit bago siya tuluyan lumisan sa sabungan, ay isinumpa niya na wala na kahit sino mang sabungero ang mang-aagrabyado, lalo na kung matino naman ito lumalaban sa mga taong kagaya ni Julio. At magmula noon, siya na ang tagapagtanggol ng mga sabungerong naaapi. Pag minsan ay tumutulong rin siya sa mga tao gamit ang kanyang kakayahan. Para kay Ato, at kahit sa impyerno man siya mapunta, kapag namatay siya ay ayos lang. Kahit nawala ang mutya ng itim na manok. Mga 3 taon pa ang lumipas. Nakatagpo siya ng isang babaeng na siyang nagpabago sa kanyang buhay. At dahil nga sa babaeng iyon, ay isinuko na niya ang mutya ng itim na manok at nagpatuloy na lang siya sa simpleng buhay kasama ang kanyang minamahal. Sana po ay nagustuhan nyo ang inilahad kong kwento ngayong araw na to. Pasensyahan nyo na nga po pala. Baguhan pa lang kasi ako sa pagbo-voice over. Kaya medyo hindi magandang pinalalabasan. Pero siguro masasanay din naman po ako. Hanggang sa muli po at sa susunod nating kwento. Salamat po.